Kamusta mga master? Ito ang High Speak TV. Pagpatuloy natin ang ating kwento tungkol sa bagong henerasyon ng mga Zodiac. Sa nakarang bahagi ng ating kwento ay ating ngang nakilala ang iba pang mga Zodiac. Pero sa video ito ay sabay nating tunghayan ang simula ng labanan sa pagitan ng mga bagong Zodiac laban sa 9 Shadow Hunters. Pero bago natin simulan ang ating kwento, kung ikaw ay bago pa lang napadpad sa channel ko ay baka pwedeng makahingi ng subscribe sa inyo at pakipindot na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong bidyong parating. So ano pang nitay nyo? Simulan na natin! Lumipas pa ang isang buwan ay dumating na nga ang tamang oras, ang tamang panahon para pumalit ang mga bagong kabataan, ang bagong henerasyon ng mga Zodiac. Kaya naman, sa teritoryo ng mga Zodiac ay muling nagtipon-tipon ang lahat. Nagtipon-tipon nga ang mga ito kasama ang papalit sa kanila. At sabi ni Scorpion, sa araw na ito ay magaganap na ang pagre-retiro namin sa pakikipaglaban upang ibigay sa mas bata. Ngayon sabay nating matutunghayan ang mga panibagong mga Zodiac. At ayun na nga, pumunta na nga sa harap ang mga bagong mga Zodiac. At sabi ni Scorpion, handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa mga laban ng paparating? Sagot naman ng mga bagong mga Zodiac, handa na po kami pininulong Scorpion. At nauna na ngang ipinasa ni Scorpion kay Nexus ang pagiging Scorpio at sabi nito, simula sa araw nito ang bagong pinuno niyong lahat. Ang papalit sa posisyon ko ay ang anak ko na si Nexus. Ikaw Nexus ay opisyal na ngayon na magiging Scorpio ng mga Zodiac. At ng oras na iyon ay nagpalakpakan ang lahat. Pagkatapos nga nitong si Nexus ay sinundan pa ito ng iba pang mga Zodiac hanggang sa nabuo na nga ang panibagong grupo ng mga Zodiac. At sabi ni Kill, ngayon nabuo na kayo, makakapagpahinga na rin kami sa wakas at enjoy namin ang buhay na hindi nag-aalala sa mga tao. At sagot naman ni Scorpion, paano ba yan? Siguro ang lahat ng gusto nyong malaman ay nasabi na namin. Kung may iba pa kayong gustong malaman o mga katanungan ay sabihan nyo lang kami. Kung kaya naman, sabihan nyo ang bawat mga master nyo. Pero sa tingin ko naman ay nagawa na naming sabihin ng lahat. Kaya naman kayo na ang bahala dito anak ha. At sagot naman ni Nexus, oo tay ako na pong bahala sa kanila. Ako na pong bahala sa mga kasamaan ko. At ayun na nga, hinay-hinay na nga nag-aalisan ang dating mga Zodiac at pinaseryoso namang sabi ni Nijin, basta lagi niyong tatandaan, tapusin niyo ang mga dapat tapusin. Kung ubod ng sama ang mga ito, pero kung hindi naman sa tingin niyo, may pag-asa pa silang magbago, ay bigyan niyo pa sila ng pagkakataon. At ayun na nga, ang mga bagong Zodiac na nga ang pumalit sa mga dating mga Zodiac ng mga oras na yon. At medyo nagkakailangan pa ang mga ito at hinay-hinay na nagpakilala sa isa't isa. At sabi ni Nexus, isa lang ating layunin, ang protektahan ng mga tao. Pero lagi nyo ring tatandaan na kailangan nyo ring protektahan ang mga sarili ninyo sa anumang kapamakan. Sa araw na yun ay naging maganda naman ang umpisa ng bagong mga Zodiac. Samantala sa kabilang banda naman ito namang si Levi ay busy na ito na nagpapawis sa kanyang kwarto. Patuloy pa rin ito nagsasanay sa bawat araw para mas lalo siyang lumakas. At sabi nito sa kanyang sarili, hindi ko talaga alam kung bakit ito ginagawa ang pagsasanay na ito. Pero sabi ng puso ko ay kailangan ko magsanay para mas gumaling pa ako. Nang malaman ko na may darating pa palang matinding mga kalaban na hindi ko alam kung kaya ko ba sila. Pero ang importante sa ngayon ay nagsasanay ako at nagpapalakas. Gusto ko makatulong sa bagong henerasyon ng mga Zodiac. Nang matapos na nga magsanay, itong si Levi ay nagulat nito dahil ang daming ang miss call nitong si Nexus. Kaya naman, siya na mismo ang tumawag dito at sabi nito, "Oh Nexus, pasensya ka na. Ang dami mo palang miss call ngayon. Sobrang nabisi lang ako dito sa pagsasanay. Ano ba ang sadya mo? Bakit ka ba napatawag?" At pangiti namang sabi ni Nexus, nabuo na kaming mga bagong mga Zodiac. Andito kami ngayon sa aming teritoryo. Nagbabanding at nagpakilala ang bawat isa. Baka gusto mong pumunta dito. At pagulat namang sabi ni Levi, ala seryoso ka ba? Ngayon pala yun, sige pupuntahan kita dyan. Ibigay mo sa akin ang address. At patawan mong sabi ni Nexus, sigurado ka ba dyan Levi? Baka mapagalitan tayo kay Tito Dave niyan. Pati kay Tita Anastasia. At pangiti namang sabi ni Levi, huwag kang mag-alala Nexus, tatakas ako dito. Hanggang kailan ba kayo dyan? At sagot naman ni Nexus, hanggang kailan namin gustuhin.
hanggang matapos ang usapan namin. Ganun lang yun, Levi. At sagot naman ni Levi, buti ka pa no, di nagalit si Tita Ashley sa inyo. At patawan ng sabi ni Nexus, tungkol kay ma'am, ay nag-usap na sila ng masinsinan ni Dad. As long as kaya ko naman pagsabayin, ang pag-aaral ko at ang pagiging Zodiac, ay wala akong problema. Di rin naman natin matatakasan ang ating kapalaran dahil pareho lang tayo, Levi. Yan ang tandaan mo. Nakatadhana na sa propesiya ang magiging role natin sa mundong ito. Kaya ikaw, Levi, ewan ko kung kailan ka pa magiging malaya. Kung pupunta ka naman dito, huwag mong sabihan si Tito Dave ba? Baka ako pa mapagalitan nun. At ayun na nga, nagtatawanan ngang dalawa. Pagkatapos ng kanilang pag-usap ay pumunta na itong si Levi sa binigay na address nito si Nexus. At lumipas lang ang mga ilang oras ng biyahe ay nakarating na itong si Levi sa teritoryo ng mga Zodiac. At agad naman siyang sinalubong ng mga ibang mga Zodiac at ipinakilala ni Nexus itong si Levi at sabi nito, siya pala si Levi ang anak sa pinakamalakas na pinagpala ng siyang Master Dave, ang tito ko. At sigurado ako na nanlalaytay sa kanyang dugo ang dugo ng isang mandirigma. At sagot naman isa pang bagong Zodiac na si Zeki, ang bagong libra ng mga Zodiac na inampo ni Mark. Kung totoong nanlalaytay sa iyo ang kakayahan ng isang mandirigma, malamang mas malakas ka pa sa aming lahat. Balita ko na siyang Master Dave ang pinakamalakas na nakipaglaban sa pinakamalakas na kalaban. At pangiti namang sabi ng isang bagong Zodiac na si Hyzon, ang bagong Capricorn ng mga Zodiac, ay sabi nito, paano kung magiging kasamaan ka rin namin? Siguradong mas malakas ang puwersa natin at sabay nating patutumbahin ang mga kalaban. At pangiti namang sabi ni Levi, ganyan din sana ang gusto kong mangyari. Kaso nga lang, pinagbawalan pa ako ng aking mga magulang. Pero huwag kayong mag-alala, lagi akong nasa likod nyo at nakasuporta ako at sasama ako sa mga misyon nyo. Pero patago nga lang, gusto ko na maging kasapi ninyo dahil naniniwala ko na malaki rin ang maitutulong ko sa inyo. At ayun na nga, naging maliwanag na nga ang lahat na sasali itong si Levi sa bagong pangkat ng mga Zodiac. At ang hiling ni Levi ay hindi ito pwedeng ipagsabi ni Numan, lalo na sa bawat master ng mga Zodiac. At sabi ni Levi, sana ay mananatili itong sekreto. Ayaw ko na malaman ito ni Tito Scorpion o iba pang mga Zodiac dahil siguradong makakarating ito sa aking ama. Sana ay pagbigyan niyo ako. At mga oras na yun ay nag-agree naman ang lahat at naniniwala sila na malaki talaga ang maitulong itong si Levi. At ayun na nga, naging masaya naman ang lahat sa una nila pasasama. Samantala sa kabilang banda naman ay inutusan ulit ni Supremo ang pinuno ng Shadow Hunter na magnakaw ang isa nilang miyembro. Sabi nito, sa ngayon Rock ay ikaw naman ang aatasan ko. Aatasan kita na nakawin ang Golden Statue sa isang museum. Sabi ni Drake, ang Supremo ng Nine Shadow Hunter, sige na Rock, simulan mo na ang pag-aasik ng lagim. Kung sino man ang magiging sagabal ay tapusin mo na. At ayun na nga, nagabing iyon ay pumunta na nga itong si Rock para balak nitong nakawin ang inuto sa kanya. Pero nung araw na yon, na matapos na ang meeting ng mga bagong mga Zodiac kasama itong si Levi, ay nagkanya-kanya nang umuwi ang mga ito. At pumunta nga sa direksyon nitong si Hyzon, ang Capricorn ng mga Zodiac, kung saan nandun itong si Rock. Kaya naman, habang mabilis na tumakbo itong si Rock, ay may napansin nga itong si Hyzon. At sabi ni Hyzon sa kanyang sarili, sino yun? Parang kakaiba ang kilos ng isang yun ah. Parang ang bilis-bilis niya. Sundan ko kaya? Kaya naman ng mga panahong iyon ay palihim ngang sinundan ng Capricorn ng mga Zodiac na si Hyzon itong si Rock. Kaya naman nang malaman ni Hyzon na papasok na sa loob ng museum itong si Rock, ay doon niya napagtanto na ito nga ay isang matinik na magnanakaw. Kaya naman inabangan niya ito sa labas hanggang sa matapos na itong magnakaw. At dumaan lang ng ilang minuto na makalabas itong si Rock ay may dala-dala na itong Golden Statue at masayang masaya ito. At sabi nito sa kanyang sarili, napakawalang kwentang misyon naman ito. Sobrang napakasisiw. Sana ay pinahirapan ako ni Supremo pero parang pambata ang misyon na ito ah. Pero ng mga oras na yun ay nag-aabang na itong si Hyzon sa labas. At sabi nito, hoy asungot, mukhang ang malas mo ah. Dahil nakita kitang nagnakaw niyan. Pwede bang isauli mo na yan? At pagulat namang sabi ni Rock, sino ka ba at ano ang pakialam mo kung nanakawin ko ito? Kung ako sa iyo ay huwag kang makialam at tumubi ka na lang sa dinadaanan ko. Baka matapos ko pa ang buhay mo. At patawa namang sabi ni Hyzon, nagpapatawa ka ba? Kung makakalagpas ka sa akin,
ay okay na okay pero hindi ko hayaang makatakas ang magnanakaw na katulad mo. Kaya naman, dahil sa galit itong si Hyzon, ay inatake nga niya itong si Rock at ayun na nga, nagsimula na nga naglaban ang dalawa. Pero dahil sa sobrang bilis ni Rock, ay minsan lang nakakatama ang Capricorn ng mga Zodiac na si Hyzon. Hanggang sa siya na nga ang natamaan ni Rock. Kaya naman tumilapo ng malayo itong si Hyzon. At sabi nito sa kanyang sarili, hindi pang karaniwan ang isang magnanakaw nito malakas siya. At dahil doon ay naggalit nga itong si Hyzon at sineryoso na niya ang laban. At muling nagpalitan ng atake ang dalawa, lakas sa lakas at bilis sa bilis. At dahil sa mga itinuro ni Kill, dito kay Hyzon ay nagawa niyang gumawa ng isang pambihirang atake na siya lang nakakagawa. Natutunan niya ito nung madiskubre niya sa kanyang sarili na may isa pala siyang pambihira na kakayahan. Kaya naman lubos na nahirapan itong si Rock. At sabi nito, anong nangyari, bakit nahihirapan ako sa kanya? Isa lang naman siyang ordinaryong binata. Pero bakit ang bilis-bilis niya? Mas mabilis pa siya sa akin. Kung hindi ako makakatakas dito, ay tiyak mapapagalitan ako ni Supremo dahil sa inutos na sa akin. Kaya naman may naisip itong si Rock at plano nitong tumakbo na lang ito para makalayo dito kay Hyzon. Pero hingit sa kaalaman ni Rock na hindi nga niya yon magagawa dahil may kakayahan rin itong si Hyzon na pakiramdaman ang kanyang mga kalaban. Kaya naman muli niyang inatake itong si Rock at hanggang sa tuluyan na nga itong natumba at hindi na nga ito magawang makatayo pa. At sabi ni Rock, teka, sino ka ba? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At sagot naman ni Hyzon, kasalanan mo ay ang pagnanakaw ng hindi sa'yo. Kaya mabubulo ka ngayon sa kulungan. At patawan mang sabi ni Rock, kulungan, nahihibang ka ba? Makakalaya din ako dahil sobrang lakas ng puwersa namin. Pag nagkaganon ay tiyak pa balikan kita dahil hindi ako pababayaan ng supremo namin. At nagkamali ka sa kinalaban mo, bata, dahil tiyak ay mga nganib ang iyong buhay. At habang nagsasalita itong si Rock ay tumawa ng malakas itong si Hyzon at sinipa niya sa mukha itong si Rock hanggang sa nawalan ito ng malay. At ng mga panahon iyon ay agad namang tumawag ng pulis itong si Hyzon. Dumaan pa ang mga minuto ay agad namang umaksyon ang mga pulis at inireport ang buong mga pangyayari. Pagkatapos ay dinala ng mga pulis sa kulungan itong si Rock habang ibinalik din ng mga pulis sa museum ng mga araw na yon ang Golden Statue. Habang nakakulong na itong si Rock ay lumipas pa ang mga ilang minuto ay umuwi na din itong si Hyzon. Pero ng gabing iyon ay may isang misteryosong lalaki nga ang bumisita dito kay Rock at doon nga sinabi ni Rock sa misteryosong lalaki na kasama niya na hindi pang karaniwan ang kanyang naging kalaban at hamak na mas malakas pa ito sa kanya. At sabi naman ng misteryosong lalaki, ano ba talaga nangyari? Masyado mong ginalit itong si Supremo. Nagpatalo ka sa isang pangkaraniwang nilalang. At sagot naman ni Rock, hindi siya pangkaraniwang nilalang dahil lubha siyang malakas. Mas malakas pa siya sa akin at kailangan ninyong mag-ingat sa kanya dahil hindi siya basta-basta. At mas malakas pa siya sa iba nating mga kasamaan. At ng mga oras na yun ay tumawa lang ng malakas ang misteryosong lalaki. Ano kaya ang sunod mangyari? Ngayong umpisa na naman ng panibagong labanan. Yan ang ating abangan sa susunod na kabanata. Once again, this is Iceberg TV, mag-iwan salitang peace out.